Mario na kami guys. Ayan. Bumagsak na ang naisip natin guys. Ang dami, napakaraming ibon. Pipisik. Ayan. Mahaba, mahaba. Daming ibon na puti. Nandun yun namumuti guys. Ayan. Diyan yung pumuputing isda. Ngayon ay ang oras natin alas 5:30 na ng hapon. Alas 5:30. Dami ng ibon. Nandun kay James, na kay James yung isda. Kita nyo naman guys, talaga napakaraming ibon pagka may isda. Yan talaga yung pinagbabatayan namin kung maraming ibon. Usually talaga nandyan yung isda kasi maraming pagkain dyan, maraming dilis. So nandyan din yung ating hinahanap na isda na inaaryahan. Pero Pro Cup, 20 grados cup, may mapick up pa, 300 meter. Bakit dito? Dito! Joshua, balik! Balik! Dito! Dito! Yan, may mga pumipitik-pitik sa loob. Kalahati. Kalahati na lambat guys, 500 meters. Nandun yung ano na nun guys sa may skip. Sana hindi na ito sumakas. Nandun yung pumuputi. Yan yung birthday boy guys, sana pagkalooban kami kasi birthday nito kasama natin. Birthday ni Boy Butas, sana ay pagkaloob ito, ayan. 40 pa lambat. So yun namumuti. Dito. Pasok kayo, pasok! Pasok! Konti na lang ang lambat. Dito na yung namumuti. Oh, pasok! Dito. Ayan. 20. Pasok! Pasok, please! Pa-birthday muna sa kasamahan namin to, Lord! Sana may birthday tayo! Pumapasok! Pasok! Pasok, please! Para. Daming ibon. Ayan, nandito na sa may sentro. Papasok. Papasok. Thank you, Lord. Pasok. Ayan, pumapasok.
Pasok, pasok please. Ayan. Pasok, may pag-asa tayo Lord. Ayan. Pasok kayo, pasok. May pag-asa tayo. May pag-asa. Sana, huwag kayong lumayo dyan. Sentro lang, sentro. And guys, talaga napaka-exciting ng pangingisda dito dahil pag tumatakbo o lumalangoy na mabilis at palayo ang isa, talagang kami ay pagkaintindihan dito. Yeah, si James yung nagbubulabog guys, si James. Sa sentro kayo pumunta, sa sentro, huwag dyan sa ano. Yo, meron na doon sa medyo malayo-layo. Meron na dyan. Meron dito sa malapit-lapit. Ayan. Okay. Yung pa sa pupa. Panti sa pupa, nandun ang isda. Senior die guys ang tawag dyan sa kulay green, senior dice. Para hindi lumapit ang isda dito guys. Pero minsan talaga pagka sumusugod ang isda, wala tayong magagawa. Ayan. Tustusan! Tustusan! Oh, wag kayong lalabas. Bukas na bukas pa kasi guys ang lambat. Yan, tustusan na yan. Wala dito, yan. Hanggang doon kay James na yun, bukas pa yung ating lambat. Kailangan mabiraya, mapalalim at magsipir ang ating lambat guys. Ay, nandun na. Yan. Medyo nasa sentro guys. Sana wag nang lumapit dito sa tustusan kasi open pa to. Wala na lang pa dito guys eh. Puro kable na lang. Nandun ang isda oh. Yan, mag-maintain sana sila dyan sa sentro para habang lumalalim yung lambat ay nandiyan lang sila sa loob. May nakikita pa tayo sa loob. Sana nasa may patawan yung iba, pero sa may tustusan doon kanina meron na eh, doon sa malapit kay James. Guys, tabayan natin ito mamaya para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ikat muna natin at para mamaya ay mas maganda yung makita ninyo. Sa ganito medyo malayo pa yung isla, nandun pa sa gilid na yon. Ayan, nagmamantasyon pang ating fishing master. Nasa loob naman. Nasa gitna, meron doon sa dikit sa pataw. Ayan, sana mag-maintain lang para mahuli ito. Stay tuned mga kasimangis for more highlights later on. At thank you Lord, nagkaroon kami ng pag-asa even for the last minute this afternoon kasi maghapon kami naglakbay, nagtakbo-takbo kung saan saan kami makarating. Dito kami pinadpad ng tadhana at dito kami nakakita ng grupo ng isda. Kaya thank you Lord, nagkaroon tayo ng pag-asa. Sana yung pag-asa na yon ay maging positive
at may pagkaloob sa atin itong ating pinagsikapan na aryahan sa ngayong araw na ito. First area namin for today guys, kaya naman sana ngayong hapon ay eto na, talagang nakakita tayo. Original is always the best. Simang Isda. Ayan guys, nasa loob naman, nasa malayo sa amin, so malaking chance ito guys kasi nagpapalalim na tayo ng lambat. Dito sa malapit sa atin meron din yan, meron dito sa malapit, meron dito sa malayo. So habang pinapalalim yung lambat dyan guys, ay nagkakaroon tayo ng malaking pag-asa. Sana mag-seaper na mas maaga para yung isda ay nananatiling nasa ibabaw, hindi sila makakasisid. Ayan guys, last minute aryada ngayong hapon. Marami pong may pinsik sa loob, mga yellowfin tuna. May halo siguro ito guys na gulyasan. Malaman natin mamaya guys kung anong klase ng isda dito, kung anong classification. Pero sa nakikita ko may kahalo itong gulyasan saka yellowfin tuna. Ayan. Stay for more! Simang Isda. Guys, palubog na ang araw pero eto talagang tayo ay na-bless. Kanina lang ay nagpakita yung isda sa loob ng ating lambat. At yan ang ating pag-asa na tayo ay may huli ngayon. So ngayon medyo mahangin-hangin, makulimlim pa ngayong hapon na. Ayan, magsisimula na sila ng power block. At after 2 hours, again, makikita nyo na ang mga nahuli nating isda ngayon. So sa mga pagkakataong ganito guys, ito yung napaka-importante na last minute tayo ay nakaka-arya. Dahil sa maghapon natin na paghahanap ng isda, ay tayo ay nakatagpo din naman ng awa ng Diyos. Ayan, nagpa-power block na nga sila. Nandito tayo sa helipad. Medyo mahangin-hangin. Hindi ko alam kung malakas yung boses ko dito. Pero kung ganun pa man ay sana naunawaan yung mga sinasabi ko. Ayan, malakas ang hangin. At yung araw palubog na. Ayan. Sunset in the Pacific. Ayan. Medyo ngayon ay 6:15 na ng hapon. 6:15 na ng hapon. So, ayan, mga ilang minuto rin natin na bago mag-seaper yung ating lambat. Mga 30 minutes din or 20 to 30 minutes. So ngayon ito, may nakikita tayo dito na pumipisik-pisik sa loob ng lambat. Mga ilang piraso. Yan dyan sa side na yan. Meaning nandun yan sa loob ang isda. Kaya naman tayo ay again nagpapasalamat dahil sa hinahaba-haba ng ating paghahanap ng isda sa maghapon ay almost last minute na nagpakita at natagpuan itong ating inaryahan. So isang flight lang kami ngayon ni Hornets kasi kaninang umaga medyo talagang wala kami nakita. Malayo na namin naabot, wala kami nakita. Pero sa patuloy namin paglalayag dito sa Pacific Ocean, South Pacific Ocean, Territorial Sea ng Papua New Guinea, wala tayo sa Pilipinas guys, ay tayo nakatagpo dito dahil lang din sa paggamit ng ating mga aparatos dito. Napaka-advance po ng ating aparatos dito na siya nakakapag-detect kung saan maraming ibon. So ito pong ibon na ito ay na-detect namin mga 10 miles away from the vessel, and then tinumbok na ito, and then doon pa lang guys sa radar na makikita na guys ay masasabi nating may isda dahil sa sobrang kapal ng ibon na nagpakita sa ating radar ay natagpuan natin ito. Kaya naman guys, antabayan na natin at mamaya siguro mga by 8 o'clock tapos ito ng pagsasampa ng lambat, and then magsasalok tayo. Baka abutin kami dito hanggang 9 o'clock ng gabi. Ayan, stay tuned lang. At tayo naman po ay okay naman kami dito. Kung kami may tatanong nyo kami kung kumusta na kami, sa inyo naman po diyan, sana okay din kayo. Kumusta na rin po sa inyo lahat dyan. At lagi daw pong masamang panahon. Dito naman po ay kahit pa paano, okay pa naman po yung panahon. At tayo ay nakakapaglayag ng maayos. Bababa muna tayo. Ayan, nagpa-power block na sila. Stay tuned. Simang Isda. Ayan, mga nakabukas ng ilaw natin guys kasi medyo madilim na rin nga ngayong oras na ito. Kaya naman kailangan natin bigyan ng magandang liwanag ang ating mga simang isda. Nang sa ganon ay mas maganda na nakikita nila ang kanilang lambat. Ito man ay may punit, may sira. So no-observahan yung
lambat natin para maiwasan yung untoward incident sa ating lambat. Kasi ang lambat po talaga isa sa pinakamalaking bahagi ng ating pangingisda dito. Dapat matibay, maayos ang pagkakasalansan, at kung sa kwat ay maiiwasan yung mga pagka-damage o pagkasira. Kasi alam niyo naman na ating lambat ay nasa mahigit 50 million pesos. Guys, yun ang pagkakasabi sa atin. Sa laki nga po niya, no? So, sa mga aparatos pa lamang dito guys, talagang malaki ang puhunan. Sa crudo, sa pagkain sa tao, sa pagkain ng tao, may per day po na binabayaran ng kumpanya dito sa pangingisda dito, which is million dolyar po ang ginagamit dito, binubukol. Ito naman po ay mga nabanggit na rin natin sa ating mga previous vlogs kasi from time to time po talaga nagbibigay po ako ng informasyon or kaalaman na kung saan inuhuli ang ating mga na inilalatang tuna guys. Ayan. Ito po ay hindi binebenta sa palengke. Ito po ay purely for canning lamang. Mostly sa Jensen dinadala ang isda natin at ito ay nilalata ng mga processing company dyan sa Pilipinas. And worldwide kami nagdi-deliver ng isda guys. Nakabot kami ng Europe, Japan, US at iba't ibang bansa guys. So, ayan po para sa inyong kalaman pa rin at tayo po ay medyo nasa mood magkwento ulit. Para lang po ito sa ating din mga baguhang followers sa Facebook at doon din naman po sa ating subscribers sa ating YouTube channel guys. So, ito nga po ang kapaligiran natin ngayon at medyo makulimlim na dahil malapit na rin po ang sunset, mahangin-hangin at kita nyo halos parang pasayaw-sayaw itong ating mga simanging isda dito sa lambat. So, yan nga po at salamat po sa ating subscribers. Nasa 70,000 subscriber na po tayo sa YouTube channel natin. At sa ating Facebook page, nasa 745,000 na po mahigit tayo ang ating followers. Kaya nga po mga kasimangis na malaking pasalamat ko po sa inyo dahil umabot ako sa ganitong dami ng followers at subscribers. Ang una ko pong aim dati is may pakita lamang ang mga videos ng ginagawa ng ating mga kasimangis na dito. May pakita sa kanilang mga pamilya ang mga trabaho nila kasi pagdating ko po dito nung nag-join ako bilang simangis na, ang sabi ng mga simangis na dito, hindi alam ng kanilang mga pamilya kung anong trabaho nila dito, paano nangingisda. Kaya naman guys, i-reiterate ko sa inyo, sa mga baguhan po, na ganito po ang purpose ko nung una. Since nagustuhan po at nag-viral tayo, dumami ang ating followers at subscribers, itinuloy-tuloy po natin dito. Kaya maraming salamat po sa suporta. At patuloy ko pa sinasabi palagi na original is always the best. Simangista kasi ito nakaraan po, na nalaman ko po na ang aking videos ay ginagamit ng ibang content creator para sumikat sila, para umangat ang kanilang followers. At the same time, ginamit po ang videos ko sa ginawang content nila na ni-remix, tinanggal yung title, tinanggal yung captions, pinutol yung ending, tapos yung ending inilagay nila, sila ay nagpo-promote po ng sugal, which is hindi ko po ginagawa. Marami po nag-o-offer sa akin guys na company na mag-promote ako ng sugal, pero hindi ko po yun in-entertain. Sa halip, ako po ay nagpatuloy at hindi ko po pinansin ng mga ganung bagay dahil alam ko na may bad effect po yon sa mga followers natin na minsan nalululong sila sa ganung gawain, sa pagsusugal, pero kahirapan po ang may dudulot nun. Hindi po tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan sa ganung bagay guys. Kaya naman pasensya na po kung may nasabi ako hindi maganda, pero yun po ang totoo. Hindi ako nag-entertain ng mga promoters sa mga sugal. So yan mo mga simangisda, hintayin-hintayin po natin ito at makikita natin ito mamaya. Maraming salamat po at magandang hapon na po dyan sa inyo kung saan man po kayo nandyan at saan pang panig ng mundo. Maraming salamat po kung saan po nakakarating ito aking video. Kayo na po ang bahala umanawa sa aking content at sa aking mga sinabi. Salamat po! Muli ko po ipapakita sa inyo guys yung tinatawag nating snap ring. Yan po yung snap ring guys na nakikita nyo sa inyong harapan ng screen ng inyong TV or ng cellphone. Yan po ang pampabigat ng ating lambat na siyang binibira. Nakakonect po yan dyan sa kable niyan. Ang laki ng kable na yan guys. So yan naman pong kable na yan ay nakakonect sa ating main winch. Ayan. Nakakonect po yan dito guys. Yan binibira po yan. Kita nyo tatlong rolyo yan guys. Ang lalaki ng kable.
Diyan pa lang po, sa presyo pa lang ng kable, milyones na po ang puhunan dyan. Napakahaba po niyan. Hindi ko masabi kung ilang kilometro ang haba ng kable na ito, pero ang ating lambat guys ay humigit kumulang sa 1 kilometro guys. So nakakonect yan dito. Ayan. Nakakonect yan. Ito yung triangle. Solid na stainless guys. So, yan po yung pinakaunang bumabagsak. I mean, ito yung unang inilaladlad natin na lambat na nakakonect po dito. So, pag binara po yan, ayan, diyan po sila nakakonect. So, kung makikita nyo minsan, pinopokus ko itong main winch na ito kasi ito yung binibira nitong main winch na tinatawag na to, yung kable na yan. Para pag binira po yan, at nakakonect doon sa ating snap ring na sinasabi, lalalim po yung ating lambat at magsisipper po. Magsisipper. O parang magsasarado yung ating lambat. Yan ang snap ring guys. Okay? Lahat po dito guys ng crew ay may kanya-kanyang posisyon na ginagampanan. Tulad po nitong isang nakatalikod sa atin na ito, nakakulay gray. Ayan po ang ating main winch operator or main winch. Siya yung tinatawag natin na cable man. O siya ang in charge sa cable tsaka sa main winch guys. Ayan, nag-ooperate na yan. Siya. Ito naman po yung ating chief engineer guys. Nandito ng chief engineer. Ayan. Ito naman po guys yung ating chief reaperman, batang-bata guys, batang-bata nagnganga. Ayan. Pogi-pogi guys. Siya yung in charge sa pagluluto ng ating isda guys. Siya nagpo-frozen, siya ang chief reaperman natin, nagpo-frozen ng ating isda. Ako sa sinasabi natin na nagluluto ng isda para ito ay ma-frozen. Pag sinabi guys na luto, meaning ito ay totally frozen at saka good na pwede na siyang i-transfer sa ating mga carrier or sa papunta na po sa ating canning facilities. At ito naman po guys yung ating kusinero, ating cook. Ang cook po ay tumutulong din po dito guys sa sa operation natin dito. Siyang in charge dito sa snap ring. Ayan guys. Ito naman pong isang naka-helmet ng blue. Yan naman po yung ating radio operator or second navigator. Siyang in charge guys sa communication, sa lahat ng documentations, sa lahat ng reports, reporting sa umaga, tanghali, hapon. Mr. Moreno, ayan. Ito ang second mate natin, ayan. Ito pa rin po ang ating chief engineer. So, ayan, pinakilala ko po sa inyo, lahat po dito ay may ginagampanan. Bukod sa kanilang mga araw-araw na trabaho, kung naka-duty sila ng 4 hours sa kanilang mga posisyon, sila po ay tumutulong kung kami ay nakariya na. Kaya dito po walang dull moment, talagang lahat may trabaho dito. Ayan guys. And of course guys, pinakikilala ko rin sa inyo ating yan nakakulay red ng Air Force. Galing din po yan sa Air Force guys, itong maliit na tao na ito. Ayan. Yan po ang ating chief mate. Siya in charge naman po sa controls dito. Kita nyo may hawak siya sa hydraulic. So yung hinahawakan niya yan, yan yung nagpapaandar ng ating power block. Kita nyo yung may gulong-gulong na dyan sa taas. Yan po ang control niya. Siya po ang in charge dyan. Yung isa naman po dito ang ating kapitan mula Iligan City. Ayan. Siya naman po ang nagpapa-operate doon sa, kita nyo yung maliit na umiikot na yan, Abaplex po yan. Yan. Siya po ang nagkakontrol. And of course, yung ating fishing master, siya ang overall in charge sa lahat ng galawan ng tao dito. Yan kung pakaway-kaway pa, shout out! Shout out sa taga-bantayan dyan! Taga-bantayan! Barangay Ukoy, shout out sa inyo. So from time to time makikita nyo po itong mga taong ito. Sila po yung mga bossing dito guys. Silang tatlo. Yung galawan ng mga tao, sila yung nagko-control. Sila nagbibigay ng instruction sa mga ginagawa ng bawat isa dito. So yan naman po ay nabanggit ko na rin sa ating mga previous vlogs ko. Reiteration lang po ito para sa mga bago nating followers at subscribers.
Ayan. Dumidilim na guys, hindi na natin makikita ang isda. So mamaya na lang natin makikita yan guys after ng mga 2 hours nga sa sinabi ko kanina. Nakailaw na lahat dito para kami nasa stadium kasi malakas talaga ang ilaw na kailangan dito para safe ang mga tao sa galawan nila at nasa ganon ay walang maging aberya. Ayan guys, at stay tuned lamang at mamaya ulit at para sa magandang footage para sa inyo guys. Thank you po. Yan guys, ang dami na naglulutangan. Madami pa silang hinahabol na dilis sa loob. Maraming dilis pala guys, kaya ganon kanina namumuti. Pero malaman natin ito mamaya kung ganong kadami. Medyo may problema lang yung ating sa main skip. Ayan guys, sinuhog na ng ating diver. Pero nagka-aberya kami kanina guys na umipot yung ating lambat guys kanina dahil yung ating main skip naputol yung cable dun sa ating siya yung parang nagko-control ng ating barko sa pagharap sa hangin, pagharap sa alon. Yung ating main skip na nagko-control ay naputol yung cable kaya medyo kumipot ang lambat. Guys, pagka kumikipot ang lambat, ang nangyayari, ang isda ay nakakalusot pa, nakakatakas pa kasi malalaki yung mata ng ating lambat. Lalo pa pag sa ganito ng gabi, talagang halap sila ng malusutan. At ang nangyayari dyan, karamihan ay nakakalusot pa. Kaya malaman natin guys kung gano'n natira dito dahil talagang kumipot yung lambat kanina. Medyo umulan pa, tingnan ang lakas ng hangin ngayon, tsaka ang alon. Kaya naman guys, we're expecting na sana may masalok tayo na mas maganda-ganda kasi yan nakawalo yung tinuhog niya. Sana mga 30 tons man lang, napakagandang bagay na yun sa amin guys. Hindi naman tayo masyado humahangad talaga na napakalaki dito kasi hindi naman malaki talagang grupo yon. Medyo sakto lang na para pambawi sa ngayong araw. Ayan guys, medyo natagalan kasi yung paghilaw ulit ng ating main skip. Nagkaroon ng problema, naputol, so inayos pa ulit yon. Kaya pagka wala kang main skip na magkocontrol sa ating barko ay talagang didikit at didikit ang ating lambat, kikipot at kikipot, kaya marami ang makakatakas. Pero ganun pa man, thank you Lord at dire-diretso na ulit tayo ng ating pagpa-power block para masalok yung grasya. Magandang gabi na sa inyo guys. Ngayon ay anong oras na? Alas 8:10 na. Kami ay umarya ng 5:30. Imagine niyo yung delays natin. Napakatagal. Ayan. Yan guys, nasa bag portion na natin yan. Kinakalaskas na. Ayan. Maraming nakatakas, maraming nakalusot sa lambat dahil kumipot nga siya kanina. So ito yung mga natira. Halo pa rin siya ng skipjack, yellowfin tsaka tuna. Ayan. Wala pang estimate yung diver natin pero tingnan lang natin ito mamaya kung gaano karami yung masasalok dito. Masama na yung panahon, mahangin, magulong. Kita nyo yung alon, no? Tumagal kami guys dahil sa malakas yung alon, malakas yung hangin. So supposedly dapat 2 oras lang ito.
Kaso nga nagka-aberya yung aming main skip. Tapos ganito pa ang panahon. Labot kami ngayon, nasa 8:45 na kami ngayon ng gabi. So, eto na, kalaskas na sila. Malapit-lapit na ito mamaya-maya pagka nag-strobo sila. Magsasalok-salok na tayo mamaya, guys. Ayan. Ganito pagka inaabot kami ng masamang panahon, medyo malakas ang alon, tapos magulong, patagay-tagilig o pasayaw-sayaw ang ating barko. Ganyan, guys, ganito ang sakripisyo ng ating mga kasimangisda dito. Ito naman ating fishing master. Full na full dito, pakanta-kanta. Pakanta-kanta pa yan. Full na full lang. Full na full lang. Ayan, guys, sinasalok na. Ito yung natira, guys. Sabi ko nga sa inyo, guys, pagka nagkakabiri ang ating makinaryas, pag kumipot talaga ang lambat natin, marami nakakatakas. At buti naman may natitira pa. Kasi yun ang problema dito, guys. Pagka na kumipot at inabot ka ng gabi, ang nangyayari, nagtitingahan. Marami nagtingahan kanina. Hindi ko nakuhanan kasi naulan-ulan kanina. Ayan, guys, buti nga may natira, ulitin ko. Buti may natira dahil sa ganyang mga aberya ng ating mga mekaneryas. Hindi natin makontrol yun kasi sa araw-araw na paggamit, guys, ng ating mga makineryas, ganun na nangyayari. Inabot pa kami ng masamang panahon, malakas na hangin, at saka malakas na alon. So, pag kumipot talaga ang lambat, karamihan talaga nakakatakas. Pambawi sa pagod, guys. Pambawi sa pagod. Pagod yung mga kasimangisda natin, guys. 5:30 pa kami nag pawi lang talaga, guys, sa pagod. Ayan, wala pa yung puhunan. Konti. Guys, konti lang talaga, guys, ang nahuli natin ngayon. Hindi ko alam kung may 8 o 9 na tonelada lang yun. Ayan. Thank you, guys, for watching Simangisda. At kahit pa paano may konti nakuha. At thank you, Lord, for the blessings. Keep safe, everyone. Original is always the best. Simangisda. Thank you. Magandang gabi po. Ngayon ay 9:20 na ng gabi. 5:30 kami umarya. So, eto lang po ang huli natin. Thank you, Lord, for the blessings. Keep safe, everyone. Simangisda.